Ang pangalan ko ay Jihon, 32 taong gulang, isa akong software engineer sa isang malaking tech company sa Gangnam, Seoul. Ang asawa kong si Somin, 30, ay isang travel influencer na may halos 1 milyong followers. Dati ay perpekto ang lahat sa buhay namin, hanggang sa biglang nag-anunsyo ng mass layoff ang kumpanya. Nawalan ako ng trabaho sa parehong araw na kinansela naman ng sponsor ni Sumin ang lahat ng kontrata niya dahil sa lumalalang pagbagsak ng ekonomiya. Nagpasya kaming tumakas sa realidad at magpalamig ng ulo sa Maynila sa loob ng 3 araw at 4 na gabi sa pag-aakalang mas mura doon at walang makakakilala sa amin. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 2 ng madaling araw. Patuloy akong nagrereklamo sa loob-loob ko mula nang bumaba ako sa escalator. Tignan mo, ang luma ng mga cart ng bagahe. Ang liliit ng mga karatula sa Ingles, halos hindi ko mabasa. Bakit ang daming tao? 2:00 pa lang ng madaling araw Kumuha ng story si Somin para sa Instagram niya, may halong inis sa mukha at may caption na, "Di inaasahang layover sa Maynila. Sana makabalik na kami sa kalabasan namin sa Seoul." Sumakay kami ng taxi papunta sa lungsod. Tumingin ako sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Paanong may traffic ng 3:00 ng madaling araw? Ang Maynila, parang Seoul 20 taon na ang nakalipas. Tignan mo, ang lakas pa ng tugtog ng Pinoy pop ng driver. Mahina lang na tumawa si Somin. "Mag-chill ka lang, nandito tayo para magbakasyon," sabi niya. Pero alam kong hindi kami nagbabakasyon, tumatakas kami. Ang hotel na inbook namin ay malapit sa Makati CBD. Inihagis ko ang bagahe ko at humiga agad. Si Somin naman, nagbabasa pa rin ng mga komento sa pinakahuling post niya. May nagtanong, "Bakit hindi na lang kayo nag-Japan o Europe? Ang init sa Pilipinas." Pilit siyang ngumiti at nag-reply, "Medyo kulang sa pera." Kinagisingan namin kinabukasan, naiinis kami dahil sa ingay ng traffic na pumapasok sa kwarto. Binuksan ko ang kurtina. Ang kalsada sa baba ay puno ng mahabang linya ng kotse. Ang mga motorsiklo nakikipagsiksikan ng delikado. Ito ay hindi kabisera, isa itong giyera sa kalsada. Nagreklamo ako. Tumawa si Somin, "Tingnan mo, Jihon, lahat sila nakangiti Sinundan ko ang tingin niya. Nakita ko ang driver ng motorsiklo na nagtataas ng kamay bilang pasensya habang humihingi ng daan. Huminto naman ang isang malaking sasakyan nang hindi man lang bumubusina. Ang mga tao, matiyagang naghihintay na tumawid sa pedestrian lane. Kahit naka-green light na, walang tumatakbo ng padalos-dalos. Pero nanatili ako sa lumang imahe sa isip ko. Nakangiti sila dahil mahirap sila, wala silang mawawala. Naghanap kami ng makakain. Gusto ni Sumin subukan ng street food. Agad akong napakunot ng noo. Street food? Ang dumi. Siguradong magtatai ako. Pero ang bango, Jihon. Itinuro niya ang isang maliit na stall ng pares na mahaba ang pila. Sumunod ako ng pilit dahil ayaw kong mag-away pa kami. Umupo kami sa maliliit na plastik na upuan. Ang manang sa stall ay nakangiting malapad at naglagay ng maraming pares sa mangkok namin. Hindi siya nagtipid sa toppings. Ang bigas ay mabango, ang sabaw ay malinamnam, at ang karne ay malambot at matamis. Kinailangan kong humingi pa ng isa. Masarap pala kaysa sa inakala ko, bulong ko. Kinuha ni Sumin ang kamera niya para mag-video. "Guys, itong pares sa kalye, 70 pesos lang, pero mas masarap pa sa mamahaling beef stew sa Gangnam." Pero hindi ako sumuko, mura dahil mura rin ang ingredients. Huwag mong ikumpara sa magagandang bagay sa Seoul. Naglakad kami papuntang Glorieta, Greenbelt noong hapon. Nagulat ako sa laki at karangyaan ng mall, hindi nalalayo sa Korea. Pero patuloy akong nagrereklamo. Maganda sa loob, pero punong-puno ng squatters sa labas. Tingnan mo, ang mga nagtitinda sa kalye, nakaupo pa sa lupa. Napabuntong hininga si Sumin. "Hindi mo ba talaga kayang baguhin ang pananaw mo, Jihon?" Nanahimik ako. Sa kaibuturan ko, natatakot ako. Kung aaminin kong maganda dito, kailangan kong tanggapin na ang buhay namin sa Seoul ay gumuho na noong gabing iyon. Hindi sinasadyang napunta kami sa may Pasig River. Nakita ko ang mga bangka na dumadaan, ang mga ilaw ng Intramuros walls na nagniningning sa tubig. Tumigil si Somin at mahinang nagsabi, "Ang ganda, Jihon, parang sa pelikula." Tiningnan ko ang tinitingnan niya at may gumalaw sa dibdib ko. Hindi ito ang kagandahan na nakasanayan namin sa Seoul. Mas mainit ito, mas buhay. Pero sinabi ko pa rin ng malamig, ilog lang yan na may lumang pader sa tabi.
Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang balita sa Korea sa telepono ko. Nag-anunsyo ang dating kumpanya ko na magtatanggal pa sila ng 2,000 empleyado. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Masakit sa dibdib ko. Sa kaibuturan ko, alam kong baka hindi na kami makabalik sa Seoul. Tumingin ako kay Sumin na natutulog sa tabi ko. Nakangiti pa rin siya ng bahagya sa panaginip niya. Bumuntong hininga ako ng malalim. Maynila, mayroon pa kaming 3 araw. Mababago niya ba ako? O mananatili akong nakakapit sa aking pagmamataas? Hindi ko pa alam, pero ang sigurado ako, ang 3 araw na ito ay babaguhin ang lahat ng tuluyan. Kinabukasan, araw 2, nagising ako sa lakas ng ulan na tumatama sa bubong ng hotel. Bumangon si Sumin na may kakaibang pananabik sa mukha. Pumunta tayo sa palengke ngayon. Nag-book ako ng private boat tour. Napakunot ako. Palengke? May nagtitinda sa bangka. Maingay at madumi siguro. Tumawa siya. Subukan lang natin, Jihon. Kung ayaw mo, babalik tayo. Sumunod ako ng pilit para hindi na siya masaktan pa. Nag-van kami papuntang Quiapo, Divisoria area. Sa daan, malakas ang ulan. Nagreklamo ako ng walang tigil. Ang sikip ng kalsada, umuulan pa, siguradong traffic na naman. Tingnan mo, ang mga bahay sa labas ng lungsod, puro lumang kahoy pa. Pero nang lumiko ang sasakyan at pumasok kami sa palengke, napanganga ako. Dose-dosenang bangka ang nakahanay. Ang mga lolo't lola na nakasuot ng tradisyonal na damit ay nakangiting malapad habang nagsasalin ng mami sa malalaking mangkok. Ang amoy ng masarap na sabaw at pampalasa ay bumalot sa hangin, kaya kumalamang sikmura ko. Walang tigil sa pagkuha ng video si Somin. Guys, totoo pala ang bangkang palengke, hindi lang sa pelikula. Ang sarap. Sinubukan ko ang unang mangkok ng mami. Ang lasa ay maanghang, matamis, at maalat balansing-balanse kaya humingi pa ako ng 2 mangkok. Nakangiting malapad ang tindero at nagsalita sa Ingles na may Filipino accent. Masarap ba, sir? Ako po mismo ang gumagawa niyan araw-araw. Nahihiya akong tumango. Masarap po talaga. Inabot niya kami ng malamig na herbal juice ng libre. Umuulan. Inumin niyo yan para hindi kayo magkasakit. Tinanggap ko ito, nagtataka. Bakit ganoon na lang ang kabaitan ng mga estranghero? Habang nagbabangka kami sa mga kanal, patuloy ang pag-ulan. Pero walang nagreklamo. Ang mga tindera sa bangka ay nagmemano sa isa't isa. Ang mga bata sa gilid ng ilog ay masayang kumakaway sa amin. Humarap sa akin si Somin na nagniningning ang mga mata. Tingnan mo, umuulan, pero nakangiti pa rin ang mga tao. Nanahimik ako. Ang eksenang ito ay salungat sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Noong hapon, huminto kami sa San Agustin Church, Intramuros. Nakita ko ang mga pari na nagpapakain ng isda ng may payapang ngiti. May mga Hapon na nakaluhod at nagdarasal ng may paggalang. May kakaiba akong naramdaman sa dibdib ko. Noong gabing iyon, habang pabalik kami sa Maynila, nakatanggap si Somin ng text message mula sa manager niya sa Korea. Ate Somin, kinansela na po ng lahat ng major sponsor ang kontrata nyo. Sabi nila, masama raw ang ekonomiya, kailangan nilang magbawas ng advertising costs. Namutla ang mukha ni Somin. Humarap siya sa akin, nanginginig ang mga mata. Saan tayo kukuha ng pera para bayaran ang utang namin sa bahay, Jihon? Niyakap ko siya ng mahigpit, pero nanginginig din ako. Noong gabing iyon, tahimik kaming nakaupo sa balkonahe. Nagring ang telepono ko. Isa itong dating kaibigan na nagtatrabaho pa rin sa kumpanya. Jihon, nag-file na ng bankruptcy ang kumpanya. 300 pa nating kaibigan ang tinanggal kaninang umaga. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Umiyak si Somin ng malakas. Ano na ang gagawin natin, Jihon? Matagal akong natahimik bago nagsalita nang may kawalan ng katiyakan. Mayroon pa tayong 2 araw. Dito sa Maynila. Sulitin na lang natin. Pinunasan ni Somin ang luha niya at tumango. Opo. Sa umaga ng araw 3, nagpasya kaming maglakad-lakad sa Bonifacio Global City. Nakita ko ang matatayog at magagandang gusali, hindi nalalayo sa Gangnam. Pero ang nagpabigla sa akin ay ang job posting sa harap ng isang gusali, naghahanap ng software engineer. Walang limitasyon sa nasyonalidad. Interview ngayon, simula agad sa trabaho. Napatigil ako at tinitigan ang karatula. Lumingon sa akin si Somin. Subukan kaya nating pumasok? Tumawa ako ng pilit. Kumpanya sa Pilipinas? Siguradong maliit lang ang sweldo. Pero sa huli, hinila niya ako sa interview room. Ang HR head ay isang Filipino na lalaki, 40s.
nakangiting malapad at nagsalita sa matatas na Ingles. Ikaw ba si Mr. Jihon? Nagustuhan ko talaga ang resume mo, lalo na ang project mo tungkol sa AI para sa traffic management sa Seoul. Nagulat ako. Alam mo ang project na yon? Ngumiti siya. Oo naman. Ang team namin ay gumagawa ng katulad na project, pero may problema kami sa real-time data management. Nag-usap kami ng halos 2 oras. Nag-alok siya ng suweldo na mas mataas pa sa dating kinikita ko sa Korea at may bonus at accommodation pa. Lumabas ako ng kwarto na malakas ang tibok ng puso. Nagtanong si Somin, nanginginig ang boses, anong nangyari? Ngumiti ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, sabi niya, magsisend daw siya ng confirmation email ngayong gabi. Umiyak si Somin, pero ngayon, luha ito ng pag-asa. Noong gabing iyon, hindi sinasadya, naglakad-lakad kami sa Luneta Park. May isang lolo na naglalaro ng badminton kasama ang mga bata ng masaya. Nakita niya kaming dumaan at kinawayan. Halika, laro tayo. Tumawa kami at tumakbo para makipaglaro. Ang lolo ay magaling, pero hinayaan niya kaming manalo sa bawat laro at nakangiting malapad, masaya rin matalo. Nak, enjoy lang sa buhay. Napatigil ako sandali. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa akin. Bago matulog, binuksan ko ang telepono ko para tignan ang email. May bagong mensahe mula sa kumpanya sa Pilipinas. Ang subject, maligayang pagdating sa aming pamilya. Ang nilalaman, Mr. Jihon, masaya kaming makatrabaho ka. Maaari ka nang magsimula sa Lunes. Humarap ako kay Somin. Hindi na tayo babalik sa Seoul, di ba? Mahina niyang tanong. Tumango ako. Oo. Pero sa kaibuturan ko, natatakot pa rin ako. Natatakot ako na kung aaminin kong maganda dito, kailangan kong tanggapin na ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay mali. Noong gabing iyon, umuulan pa rin, pero nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang huling umaga, bago kami bumalik sa Korea ayon sa plano, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa manipis na kurtina. Si Somin ay nakatayo sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa labas. Kailangan na nating mag-check out ngayon, mahina niyang sabi. Umupo ako. Oo, pero hindi na tayo babalik, di ba? Humarap siya sa akin. Ngumiti ng bahagya at tumango. Agad naming kinansela ang flight pabalik sa Seoul. Ang cancellation fee ay napakamahal, pero nakaramdam kami ng kakaibang ginhawa. Binuksan ko ang telepono ko at tinawagan si Mama sa video call. Nagulat si Mama, umiyak pa. Anak, mananatili ka ba talaga sa Pilipinas? Paano ang bahay? Ang mga kaibigan mo? Sumagot ako ng may matibay na tinig sa unang pagkakataon. Magsisimula ako ulit dito, Ma. Pagkababa ng tawag, mahinang nagtanong si Somin. Hindi ka ba nanghihinayang, Jihon? Ang lahat ng itinayo natin sa Seoul? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mahabang traffic jam tulad ng dati. Pero ngayon, nakita ko ang ngiti ng taxi driver na nagmemano sa kotseng nasa harapan niya. Nanghihinayang. Pero pagod na akong habulin ang perfection ng Seoul. Noong hapon, sinundo kami ng bagong kumpanya para pumirma ng kontrata. Inabot sa akin ng HR head ang mga dokumento at ngumiti ng malapad. Mabuhay sa Maynila, Mr. Jihon. Dito, nagtatrabaho kami ng husto, pero marami rin kaming tawa. Pumirma ako nang hindi na nanginginig ang mga kamay. Noong gabing iyon, lumipat kami sa isang pansamantalang kondo na inayos ng kumpanya. Katabi ito ng Pasig River. Tumayo ako sa balkonahe, pinagmamasdan ang ilog na umaagos ng dahan-dahan pero hindi tumitigil. Lumabas si Somin at tumayo sa tabi ko. Alam mo, Jihon, nalaman ko lang na ang Pasig River pala ay umaagos papunta sa Manila Bay, pero sa daan, tumatanggap ito ng tubig mula sa maraming maliliit na sapa. Tumango ako. Parang buhay natin, di ba? Mukhang mabagal ang agos, pero sa totoo, dinadala tayo nito sa lugar na nararapat nating kalagyan. Noong gabing iyon, kumain kami sa isang simpleng restaurant sa tabi ng ilog. Walang Michelin star, pero punong-puno ng pamilyang Filipino na nagtatawanan ng malakas. May isang batang tumakbo at nakipaglaro sa amin ng walang takot. Nagmemano ang mga magulang at humingi ng paumanhin, pero nakangiti ng malapad. Okay lang po, masaya lang po sila, sabi ko. Ito ang unang buong pangungusap ko sa Tagalog. Nagtawanan ang lahat. Bago matulog, tiningnan ko ang mga lumang post ni Somin sa Instagram. Ang unang post niya sa Maynila ay may caption na, "Di inaasahang layover, sana makabalik na."
Ngumiti ako at nag-comment sa ilalim ng post na iyon. Sa unang pagkakataon, hindi na ito layover mahal. Ito na ang bago nating bahay. Nakita ni Sumin at umiyak, pero luha iyon ng kaligayahan. 3 araw sa Maynila. 3 araw na nagpabago sa akin mula sa isang taong nag-aakala na mas mahirap ang Maynila kaysa sa Seoul, sa isang taong nakakaalam na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa matataas na gusali. Marami pa akong tanong sa isip ko, pero ngayon handa na akong hanapin ang mga sagot dito sa bansang minsan kong minamaliit at alam kong ito ay simula pa lamang. Ang unang linggo ng bagong trabaho, gumigising ako ng 5 AM araw-araw, tulad noong nasa Seoul pa ako. Pero sa halip na tumakbo papuntang siksikang subway na puno ng mga taong nakasimangot, lumabas ako ng kondo at nakita ko ang isang lola na nagdidilig ng halaman sa harap ng bahay. Nagmemano siya sa akin tuwing umaga. "Papasok ka na anak? Mainit ang panahon. Kumain ka na ba ng almusal?" Nahihiya akong ngumiti. "Kumain na po." Sa totoo lang, hindi pa. Pero binibigyan niya ako ng isang supot ng pandesal at kape ng libre araw-araw. Sa 3 araw ng trabaho, ang boss ko, si Kuya, Boss Ek, ay niyaya akong mag-lunch sa isang karinderya sa ilalim ng gusali. "Kaya mo ba ang maanghang Jihon?" "Opo, Kuya Ek." Nag-order si Kuya Ek ng isang malaking palayok ng sinigang na hipon. Kumain ako, tumutulo ang luha ko, pero hindi ako tumitigil sa pagngiti. "Masarap ba?" "Sobrang sarap, Kuya. Gusto kong umiyak sa sarap." Tumawa ng malakas si Kuya Ek. "Mabuhay sa team namin. Mahirap ang trabaho, pero masarap ang kainan." Noong hapon, dinala niya ako sa server room. Nagulat ako, napanganga. Ang kwarto ay sobrang lamig, pero ang mga server ay luma. Isang brand na itinapon na sa Seoul noong 2015. Nagtanong ako, nagtataka. "Bakit hindi niyo palitan ng bago, Kuya Ek?" Ngumiti si Kuya Ek. "Masyadong mahal ang bago, pero ang mga luma na ito, mas matatag. Kami mismo ang nag-aayos, kaya mas mabilis pa sa bagong makina. Sinubukan ko ang specs, at kinailangan kong aminin. Ang latency ay mas mababa kaysa sa server ng dati kong kumpanya sa Gangnam." Noong Biyernes ng gabi, inanyayahan ako ni Kuya Ek sa isang welcome party para sa mga bagong empleyado sa isang inihaw, BBQ stall sa tabi ng kalsada. Akala ko, maliit lang na lugar. Pero pagdating ko, mas lalo akong nagulat. 40 metro ang haba ng mesa at lahat ng dasandang empleyado ng kumpanya ay nakaupo, mula sa mga bagong graduate hanggang sa mga senior executive. Nakaupo sila, nag-iihaw ng karne, nagtatawanan ng malakas. Walang nag-iisip sa posisyon, walang nag-iisip kung saan ka nanggaling. Puro tawa at ang salitang, "Kumain pa, kumain pa." Ininom ko ang unang San Miguel Pale Pilsen sa buhay ko at umiyak sa gitna ng grupo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil naramdaman ko na kabilang ako dito. Noong gabing iyon, umuwi ako, basang-basa sa ulan. Naghihintay si Sumin na may pag-aalala sa mukha. "Kumusta ang unang araw mo?" Niyakap ko siya. 1,000,000 beses na mas maganda kaysa sa inakala ko. Ngumiti siya at inabot ang telepono niya. Dumami ang followers niya ng 10,000 araw-araw simula nang baguhin niya ang caption sa "Tunay na buhay sa Maynila ng influencer na minsang galit sa Pilipinas." Ang mga komento ay puno ng, "Ate Sumin, nagbago ka. Ang vibrant mo. Mukhang mas maganda sa Maynila kaysa sa inakala ko." Tumawa ako. "Nakita mo? Nakita na ng mundo. Ang nakita lang natin ngayon." Sa 2 linggo, nakita ko ang unang totoong himala. Ang kumpanya ay may urgent project na kailangang i-demo sa isang Japanese client sa Biyernes. Pero bumagsak ang main server ng 3 AM noong Huwebes. Nagising ang lahat. Akala ko, tapos na. Hindi ito maayos ng kumpanya sa Pilipinas sa oras. Pero nag-text si Kuya Ek sa group line ng 3 AM, "Halina kayo sa opisina. May pandesal at kape na naghihintay." Pagdating ko ng 4 AM, ang nakita ko ay mga engineer na nakasuot ng t-shirt at shorts, nakaupo, kumakain ng lugaw, sopas ng komportable. May isang intern na nagko-code para ayusin ang bug sa tabi ng isang executive na 50s. Walang sumisigaw, walang nagtuturo, puro maikling pangungusap lang. "Subukan mo to, mas effective ito, galing." 5 AM, nag-online ulit ang server. 5:30 PM, nasend ang demo sa Japanese client. 3 oras bago ang deadline. Tumawag ang Japanese client, gulat na gulat. "Paano nyo nagawa yan, sir?" Akala namin,
kailangan nang i-move sa susunod na linggo. Ngumiti si Kuya Ek at sumagot sa Ingles na may Filipino accent. We work with heart, not by the clock, sir. Napatayo ako. Tumutulo ang luha, hindi ko namalayan. Noong gabing iyon, nagdiwang ang kumpanya, inihaw, BBQ ulit. Tinaas ni Kuya Ek ang baso niya. Salamat, Jihon, sa pagtulong mo. Salamat sa lahat dahil hindi kayo sumusuko. At salamat sa Pilipinas dahil tinuruan tayo na magtrabaho ng husto pero dapat masaya ang puso. Tinaas ng lahat ang baso nila, mabuhay. Tinaas ko rin ang baso ko, punong-puno ng damdamin. Ang baso ng San Miguel Pale Pilsen sa kamay ko ay mas mabigat kaysa kailanman. Noong gabing iyon, umuwi ako at niyakap si Somin. Alam ko na kung bakit nakangiti ang mga Filipino buong araw. Mahina siyang nagtanong. Bakit? Dahil nagtatrabaho sila para sa isa't isa, hindi lang para sa posisyon o pera. Ngumiti si Sumin at bumulong. Tayong dalawa? Makakangiti ba tayo ng ganoon? Hinalikan ko ang noo niya. Oo, nag-aaral pa tayo. Bago matulog, binuksan ko ang bintana ng balkonahe. Ang tunog ng kuliglig ay sumasama sa ingay ng mga sasakyan sa malayo. Pero ngayon, hindi na ito ingay. Ito na ang tunog ng buhay na patuloy na umaagos ng payapa at matatag. Sa ika-4 na buwan, nagsimula akong mapansin ang mga bagay na minsan kong binaliwala. Isang Sabado ng umaga, nagising ako sa lakas ng ulan ulit. Si Somin ay nakatayo sa balkonahe, nagpapaulan. Lumabas ako at niyakap siya mula sa likod. Umuulan na naman, mahal? Mahina siyang tumawa. Pero tingnan mo, Jihon, walang nagmamadaling tumakbo sa ulan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga motorcycle riders ay matiyagang naghihintay sa ilalim ng overpass. Ang tindera ng mami ay patuloy na nagsasalin ng noodles sa mangkok ng customer nang hindi nagugulo. Ang mga estudyante ay nakasilong sa ilalim ng bubong ng paaralan, nagtatawanan ng malakas. Walang nagrereklamo, walang nagagalit sa ulan. Tinatanggap lang nila ito. Bumuntong hininga ako ng malalim. Sa Seoul, kung umulan ng ganito, magrereklamo sila buong araw. Humarap sa akin si Somin. Dito, tinatawag nila ang ulan na biyaya. Noong hapon, nag-tricycle kami papunta sa isang pampublikong ospital sa Tondo, Paco area. Gusto ni Sumin mag-donate ng dugo para sa follower niyang may cancer. Akala ko, makakakita ako ng mahabang pila, parang sa Korea. Pero pagdating namin, nagulat ako ulit. Ang ospital ay luma, kupas ang kulay ng pader pero sobrang linis. Ang mga nurse ay nakangiting malapad. Sinasalubong kami sa Ingles. Magdo-donate ba kayo ng dugo? Maraming salamat. Nagtanong ako, nagtataka. Marami po ba ang tao? Tumawa ang nurse. Marami sir, pero hindi namin hinahayaang maghintay ang sinuman ng higit sa 30 minuto. Totoo ang sinabi niya. Ang queue system ay digital pero napakasimple. Lahat ay tahimik na naghihintay. May isang lola na nakakita kay Sumin na namumutla dahil takot sa karayom, kaya inabutan siya ng matamis na inumin. Inumin mo muna yan anak, mawawala ang takot mo. Nag-donate ako ng dugo sa loob ng 40 minuto, nakakuha ng sertipiko at libreng snacks pa uwi. Nag-post si Somin ng larawan sa IG story na may caption, Blood donation sa Public Hospital ng Pilipinas. Libre, mabilis at sobrang mainit. Ang mga komento ay nag-crash. Sa Korea, kailangan mong mag-book 3 buwan in advance. Mas mainit pa kaysa sa Japan dito. Gusto ko nang lumipat sa Pilipinas. Noong gabing iyon, inanyayahan ako ni Kuya Ek na manood ng indie concert sa RCA, Malate area. Akala ko, simpleng indie band lang. Pero pagdating ko, mas lalo akong nagulat. Sa entablado, isang high school band mula sa isang pampublikong paaralan sa Laguna ang naglalaro pero ang jazz music nila ay world class. Ang drummer ay nagsolo ng 5 minuto hanggang sa tumayo ang lahat ng manonood at nagpalakpakan. Pagkatapos ng show, tumakbo ang mga bata para magbigay ng autograph at yakapin ang bawat manonood. Sabi nila, "Salamat po sa pakikinig sa amin." Napatayo ako, natulala. Sa Seoul, ang mga bata na kasing galing nila ay nag-aaral sa napakamahal na private school at hindi sila hahawak sa mga manonood ng ganoon. Noong gabing iyon, nagtanong ako kay Kuya Ek, bakit ganito ang energy ng mga bata sa Pilipinas, Kuya Ek? Ngumiti si Kuya Ek at sumagot, dahil hindi sila tinuruan na kailangan mong maging pinakamagaling. Tinuruan lang sila na gawin mo ang best mo at ibahagi mo ang kaligayahan sa iba. Matagal akong natahimik. Nang sumunod na linggo,
nangyari ang isang bagay na nagwasak sa akin. Nagbuntis si Somin, pero nakita sa test na may genetic disorder ang bata. Sinabi sa amin ng OBGYN sa Korea na kung gusto namin ng ligtas na sanggol, kailangan naming mag-IVF na nagkakahalaga ng 10 milyong won. Umiyak kami sa kwarto. Akala ko, tapos na. Nagsimula pa lang ang bagong buhay namin, pero gumuho na. Pero nalaman ni Kuya Ek, kaya dinala niya kami sa Philippine General Hospital kinabukasan ng madaling araw. Ang isang kilalang professor ng obstetrics and gynecology ay ngumiti sa amin at nagsabi, "Huwag kayong matakot. Mayroon kaming pinakamahusay na pediatric genetics team sa Timog Silangang Asya at sinusuportahan ng gobyerno ang halos lahat ng gastos." Napanganga ako. "Totoo po?" Ngumiti ang doktor. "Totoo. Dito, naniniwala kami na bawat bata ay may karapatang ipanganak, hindi lang ang mga anak ng mayaman." Pagkalipas ng 3 oras, nakuha namin ang detailed test results, mas detailed pa kaysa sa ginawa namin sa Seoul. Ipinaliwanag ng doktor ang bawat hakbang nang may pagpapakumbaba at pangunawa. Sa huli, sinabi niya, "Malakas ang bata, kailangan lang ng kaunting special care. Ang gastos sa paggamot ay 0 peso. Ang gastos sa genetics lab ay 3,000 peso. Umiyak ako sa gitna ng ospital. Lumapit ang nurse at hinaplos ang likod ko. "Huwag kang mag-alala, kuya." Umiiyak ang lahat ng first-time dads. Noong gabing iyon, lumuhod ako sa harap ng Santo Niño sa kwarto at mahinang nagsabi, "Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa anak ko." Niyakap ako ni Sumin mula sa likod. Hindi lang ito kapital. Ito ang lugar kung saan buhay pa rin ang pag-asa. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon, alam ko na, hindi lang ako lumipat. Muli akong isinilang dito. Umuulan pa rin ng mahina sa labas ng bintana. Pero ngayon, pinakikinggan ko ang ulan, parang musika. Sa ika-4 na buwan, naramdaman ko na parang sinisipsip ako ng Maynila. Isang araw, ang kumpanya ay may malaking project, kailangang isend ang AI-controlled truck system sa Japanese client bago matapos ang gabing iyon. Pero ng 5 PM, bumagsak ang sistema. Sobrang lala dahil sa malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa data center sa Ortigas area. Naisip ko, tapos na. Sigurado akong mamamatay kami ngayon. Pero nag-text si Kuya X sa group line. "Lahat, tulungan nating mag-pump ng tubig sa data center." May rice box at soft drinks na naghihintay. Pagdating ko ng 7 PM, ang nakita ko ay nagpaiyak sa akin nang hindi ko namalayan. Dalang-daang engineer ng kumpanya namin ang nakatayo, nakababad sa tubig na hanggang tuhod, tumutulong na buhatin ang mga server sa second floor. Sa tabi nila, may mga residente sa lugar na nagmemano at nagdala ng mga pickup truck para tumulong sa paglipat ng mga gamit. May isang lola na nagtitinda ng mami na nagbigay ng noodles ng libre. May mga estudyante mula sa Polytechnic University of the Philippines na tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit, hindi kilala ang sinuman. Walang nagutos, walang nagpilit. Nagtulungan lang ang lahat. 3 AM, nag-online ulit ang sistema. 4 AM, na-send ang demo sa Japanese client. Tung oras bago ang deadline. Tumawag ang Japanese client, nanginginig ang boses. "Paano nyo nagawa yan? May baha raw." Ngumiti si Kuya Ek at sumagot, "Dahil hindi namin kailanman tinatalikuran ang isa't isa, sir." Napatayo ako at umiyak sa gitna ng data center na basang-basa pa. Ngayon, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil nalaman ko kung ano ang tunay na teamwork. Pagkalipas ng datang araw, nangyari ang insidente na nagpatalo sa akin ng tuluyan. Nanganak ng maaga si Somin ng 10 AM. Dumugo siya ng malakas, kaya kinailangan siyang i-emergency C-section. Tumayo ako, nanginginig sa harap ng operating room, umiiyak. Lumapit ang parehong nurse na humaplos sa likod ko noong check-up at hinawakan ang kamay ko. "Huwag kayong matakot, kuya. Ang pinakamahusay na doktor sa bansa ay nasa loob." Pagkalipas ng 1 na oras, bumukas ang pinto ng operating room. Inilabas ng doktor ang isang pulang sanggol at ngumiti sa ilalim ng mask. "Malakas ang anak niyo, sir. Ligtas din ang nanay." Agad akong lumuhod sa sahig ng ospital. Mabilis akong tinulungan ng nurse. "Huwag na kayong lumuhod, kuya. Tungkulin namin ito." Ang kabuuang gastos, 120,000 peso. Sa Seoul, ang ganitong emergency C-section ay hindi bababa sa 10 milyong won. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng doktor. "Salamat po. Maraming salamat." Ngumiti ang doktor at nagsabi ng pangungusap na hindi ko makakalimutan kailanman.
Dito, hindi lang kami nagpapagaling ng tao, inaalagaan namin sila. Noong gabing iyon, karga ko ang anak ko, nakaupo sa balkonahe ng kondo. Umuulan pa rin ng mahina araw-araw, pero ngayon, tiningnan ko ang langit, hindi natatakot mabasa. Ang maliit na kamay ng anak ko ay mahigpit na nakakapit sa daliri ko. Mahina akong bumulong. Sa unang pagkakataon na nagsalita ako ng Tagalog sa anak ko, maligayang pagdating sa mundong ito. Anak, ang mundo na ngayon ko lang nalaman kung gaano kaganda. Kinabukasan ng umaga, nag-resign ako sa pagiging Jihon from Gangnam ng opisyal. Pinutol ko ang buhok ko, nagsuot ng t-shirt at shorts, at naglakad para bumili ng kape sa lola sa kalye. Nagmemano siya at inabot ang kape. Nanganak na ang asawa mo, anak. Sana lumaki siyang malakas. Ngumiti ako ng malapad. Salamat po, lola. Umalis ako na may pakiramdam na magaan. Parang tinanggal ko ang mabigat na armor na dala ko sa loob ng 32 taon. Noong gabing iyon, nag-post ako ng larawan ng aming 3 katao na pamilya sa Facebook sa unang pagkakataon. Walang mahabang caption, isang pangungusap lang. Mula sa isang taong nag-aakala na mas mahirap ang Maynila kaysa sa Seoul. Ngayon, alam ko na ako pala ang mas mahirap noon. Ang post ay na-share ng higit sa 10,000 beses sa loob ng isang gabi. Ang mga komento ay puno ng luha at ngiti. Isinara ko ang telepono at niyakap si Somin at ang anak namin na natutulog. Hindi tumitigil ang ulan, pero ngayon naramdaman ko na nililinis ng ulan ang lahat ng mali para maging tama. Hindi ako binago ng Maynila. Ginawa lang akong tao ulit. Sa 6 na buwan, ang lahat ay naging mas maganda kaysa sa totoo. Ang kumpanya ay nanalo ng Startup of the Year Award mula sa isang regional stage. Ako ang umakyat sa entablado para kumatawan sa team. Hindi pa matatas ang Tagalog ko, pero lahat ng nasa hall ay nagpalakpakan. Si Somin ay naging top mommy influencer sa Pilipinas. Ang anak namin, si Maliit o River, dahil ipinanganak siya noong malakas ang ulan sa tabi ng Pasig River, ay may halos 1 milyong followers kahit sa kumbuan pa lang siya. Bumili kami ng bagong kondo malapit sa ilog na may sariling maliit na hardin. Ang buhay ay parang panaginip na hindi ko kailanman pinangarap. Noong gabing iyon dumating ang masamang panaginip. 2 a.m., nagring ang telepono ko. Si Mama mula sa Seoul. Nanginginig ang boses ni Mama, halos hindi ko marinig. Jihon, na-stroke ang papa mo. Emergency operation sa Samsung Hospital. Sabi ng doktor, kailangan ng urgent operation 80 milyong won bago bukas ng gabi. Napaupo ako sa sahig. Nagising si Somin, gulat na gulat. Anong nangyayari, Jihon? Hindi ako makapagsalita, umiiyak lang ako. Ang lahat ng ipon namin ay naubos sa down payment ng kondo at baby care. Wala pang 10 milyong won ang natira. Tinawagan ko ang lahat ng kaibigan ko sa Seoul para mangutang, humingi sila ng paumanhin, pero walang makatulong sa buong halaga. 5 a.m., nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang Pasig River na umaapaw. Naramdaman ko na parang nalulunod ako. Lumabas si Somin at niyakap ako mula sa likod. Ibenta kaya natin ang kondo? Umiling ako. Hindi pa rin sapat. Noong umagang iyon, nag-leave ako sa trabaho. Nagtanong si Kuya Ek, nag-aalala. Anong nangyari, Jihon? Kinailangan kong sabihin ang lahat, umiiyak ng walang tigil. Tumahimik si Kuya Ek sandali at mahinang nagsabi, ako na ang bahala. Akala ko, tutulungan niya akong makipag-ugnayan sa isang ospital sa Pilipinas, pero ang sumunod na nangyari ay nagpaluhod sa akin ng totoo. 3 p.m., tahimik ang group line ng kumpanya at nag-text si Kuya Ek. Lahat ng gustong tumulong sa papa ni Jihon, mag-transfer sa account na ito bago mag 5 p.m. Hindi sa pilitan, pero nakikiusap ako. Bago ko pa masabi na, huwag, nagsimulang mag-reply ang mga larawan sa grupo. Nagpadala ang intern ng 5,000 peso. Si Kuya Jihon ang nagturo sa akin mag-code ng 3 a.m. Hindi ko po yan makakalimutan. Nagpadala ang cleaner, utility staff, ng 2,000 peso. Tinulungan ako ni Kuya Jihon magbuhat ng mabigat. Sana gumaling na ang papa niya. Nagpadala si Kuya Ek ng 500,000 peso. Nagpadala ang Japanese client na minsan naming tinulungan noong bumaha ng 100,000 peso. Tinulungan niyo kami noong bumaha. Ngayon, turno namin. 5 p.m. Ang kabuuang halaga sa account ay 4.8 milyong peso. Napaupo ako at umiyak ng malakas sa gitna ng opisina. Lahat ng empleyado ay nakatayo sa paligid, nakayuko, tahimik. Walang nagsabi na,
Okay lang yan, dahil alam nilang malaking bagay ito. Lumuhod si Kuya Ek sa tabi ko at niyakap ako. Dito, hindi namin kailanman tinatalikuran ang isa't isa. Ji-hoon, totoo yan. Umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Noong gabing iyon, agad kong tinransfer ang pera kay Mama. Sumailalim si Papa sa operasyon ng 4 AM at milagrong nakaligtas. Pagkalipas ng isang linggo, gumaling si Papa at nakapagsalita. Ang unang pangungusap niya sa akin sa video call ay, "Anak, manatili ka na lang sa Pilipinas. Hindi ko kailanman nakita na may ganoon kang kabait na kaibigan." Umiyak ako ulit. Noong gabing iyon, naglakad kami ni River sa Luneta Park. Lumapit ang parehong lolo na naglaro ng badminton sa amin noon at inabutan ako ng badminton shuttlecock. "Laro tayo, anak." Ngumiti ako ng malapad at tinanggap ito. Ngayon, hindi na ako natatakot matalo. Pinalo ko ang shuttlecock. Lumipad ito ng mataas sa kalangitan at bumagsak sa kamay ng isang maliit na bata na nakangiti at naghihintay. Nagmemano ang bata sa akin at tumakbo para ibigay sa kaibigan niya. Matagal akong tumayo, pinagmamasdan ng eksena at naintindihan ko sa wakas. Ang tunay na kayamanan ng Maynila ay hindi ang matataas na gusali o mamahaling sasakyan, kundi ang puso na patuloy na naglilipat sa isa't isa. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit at mahinang bumulong. "Talo na ako, anak. Talo ako sa Pilipinas ng husto." Ang malamig na hangin mula sa ilog ay humaplos sa ulo ko, parang nagre-reply. Sa ika-2 taon sa Maynila, hindi na ako si Ji-hoon mula sa Korea. Ngayon, gumigising ako ng 5 AM tulad ng dati, pero sa halip na magmadali sa trabaho, dinala ko si River para tumakbo sa Luneta Park. Ang anak kong 1.5 taong gulang ay tumatakbo, hinahabol ang pulang balon na lumilipad sa hangin at tumatawa ng malakas. Pinalo ni Lolo ang shuttlecock para sa kanya. Tumayo ako, pinagmamasdan ng eksena at naramdaman ko ang completeness na hindi ko kailanman naramdaman sa buhay ko. Noong hapon, bumalik ako sa kumpanya para sa huling malaking meeting bago ako mag-resign. Oo, magre-resign ako, nagtanong si Kuya Ek. Gulat na gulat. "Bakit ka magre-resign, Ji-hoon? Mag-IPO na tayo." Ngumiti ako at inabot ang mga dokumento. "Magbubukas ako ng sarili kong startup, Kuya. Gagawin ko ang platform na tutulong sa mga cross-border patients sa Pilipinas para ang mga foreigner na may malalang sakit dito ay makakuha ng treatment na affordable nang hindi na kailangang umuwi sa bansa nila." Napanganga si Kuya Ek at ngumiti ng malapad. "Ang project na pinag-usapan lang natin noong lasing tayo sa BBQ?" Tumango ako. "Totoo, Kuya. Pero gusto ko nang gawin itong totoo ngayon." Noong gabing iyon, nagdaos ako ng farewell party sa lumang BBQ stall. Lahat ng 200 plus staff ay dumating, pati ang cleaner at guard. Tinaas ni Kuya Ek ang baso niya. Siya ang una. Mula sa isang Koreanong bata na nagrereklamo sa traffic, ngayon siya na ang taong mas mahal ang Maynila kaysa sa amin. Mabuhay para kay Ji-hoon at sa pamilya niya. Tinaas ng lahat ang baso nila. Ang tunog ng "mabuhay" ay umalingamngaw sa 40 metrong haba ng mesa. Tumayo ako at nagsalita. Nanginginig ang boses. Dung taon na ang nakalipas, inakala ko na mas mahirap ang Maynila kaysa sa Seoul. Ngayon, alam ko na mas mahirap pala ang Seoul kaysa sa Maynila. Mahirap sa puso. Walang nagsalita. Lahat ay nagmemano sa akin ng may luha sa mata. Noong gabing iyon, dinala namin ni Somin si River sa Community River Pier para sa isang lantern festival. Ang unang lantern na inilutang ko ay may sulat na, "Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong nagmamahal sa amin ng walang kondisyon." Ang pangalawang lantern ni Somin ay may sulat na, "Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob na mangarap ulit." Ang pangatlong lantern ni River, sinulatan ko, "Salamat sa pagpapanganak sa akin sa bansang nakangiti araw-araw." Sabay-sabay naming inilutang ang 3 lantern sa Pasig River. Ang 3 lantern ay lumutang, nagsama-sama, sa ilalim ng buong buwan. Bumulong si Sumin. "Alam mo, Ji-hoon, noong una, akala ko 3 araw lang tayo dito, pero sa huli, mananatili na tayo habang buhay." Niyakap ko siya ng mahigpit. Oo. Dahil hindi lang ito lungsod, ito ang bahay na pinili natin. Pagkalipas ng 1 taon, ang startup ko, ang River Care, ay nakatulong na sa mahigit 2,000 foreign patients. Nakikipagtulungan kami sa lahat ng pampublikong ospital sa Pilipinas at nakatanggap ng funding mula sa isang Royal Foundation. Ngayon,
Nakatayo ako, nagsasalita sa isang press conference. Sa tabi ko, sina Kuya Ek, Somin, si River na naglalakad, at ang mga magulang ko na lumipad mula sa Seoul. Nagsalita ako sa matatas na Tagalog. Dati, inakala ko na mas mataas ang GDP, mas mataas ang kaligayahan. Ngayon, alam ko na ang tunay na kaligayahan ay ang paggising at pakiramdam na may pag-asa pa rin sa mundo. Ang camera flashes ay hindi tumitigil, pero ang nakita ko lang ay ang mga ngiti ng mga taong nagmamahal sa akin. Bago matapos ang event, nagmemano ako sa lahat ng nasa kwarto at sinabi ang huling pangungusap. Ang pangalan ko ay Jihon, pero ngayon, ipinagmamalaki kong tawagin ang sarili ko na Koreanong Pinoy sa puso. Ang palakpakan ay napakalakas. Noong gabing iyon, dinala ko ang pamilya ko sa lumang pares, tapsilog stall ni Manang Lola. Nakangiting malapad si Manang Lola at nagbigay ng libreng pares. Kumain kayo ng marami anak. Kailangan niyo pang magtrabaho ng husto bukas. Nagmemano ako kay Manang Lola at niyakap ang anak ko na punong-puno ang bibig. Ang Pasig River ay dumadaloy sa harap ng bintana ng restaurant ng Payapa. Pero alam kong dinadala kami nito sa mas maliwanag na hinaharap. Hindi ako tinalo ng Maynila. Binuksan lang nito ang mga mata ko para makita na ang tunay na kayamanan ay ang mamuhay sa lugar kung saan puno ang puso mo. At dito, puno ang puso ko araw-araw. Sa ika-4 na taon, gumigising ako araw-araw sa tunog ng anak kong si River na tumatawag kay Lola. Ang anak kong 3.5 taong gulang, bilog ang mata, nagsasalita ng Korean, Tagalog at Ingles, halo-halo. Ngayon, sobrang excited siya dahil pupunta kami sa school opening. Hindi sa mamahaling paaralan sa Seoul, kundi sa isang maliit na pampublikong paaralan sa Tondo Smoky Mountain Community na tinulungan naming itayo ni Sumin noong nakaraang taon. Ang pangalan ng paaralan ay Paaralan ng Ilog, na itinayo mula sa perang nalikom namin ng River Care Team sa buong mundo. Isang tutong-story na wooden building na may yero na bubong, pero may computer lab, library at ang pinakamalaking playground sa lugar. Sa umaga ng opening day, sinalubong ko ang mahigit 80 bata. Ang ilang bata ay nakayapak, ang ilan ay nakasandal sa sirang tsinelas, pero lahat sila ay nakangiting malapad. Isang batang babae, si Faye, ang humawak sa kamay ko at nagtanong, "Kuya, magtuturo po ba kayong lumangoy ngayon?" Tumawa ako at binuhat siya. "Oo anak, ako mismo ang magtuturo sa inyo ngayon." Kumuha ng video si Sumin, lumuluha. Agad niyang in-upload sa Instagram na may maikling caption, "Ngayon, hindi lang tayo nagtuturo ng bata, nagtuturo tayo ng pag-asa." Noong hapon, dinala ko si River para bisitahin ang mga magulang ko na lumipad mula sa Seoul. Lumipat na si Papa at Mama sa Pilipinas ng permanente at bumili ng maliit na bahay sa Parañaque area. Sabi ni Papa sa akin nang nakangiti, "Anak, hindi ko inakala na magre-retire ako sa Pilipinas. Pero ngayon, ayoko nang umuwi sa Seoul." Noong gabing iyon, nagdaos kami ng malaking party sa likod ng paaralan. May BBQ, may Pinoy pop, at ang mga bata ay naglalaro sa buong garden. Tinaas ni Kuya Ek ang baso niya ulit. Mabuhay para sa mga bata na lalaki sa mundong hindi sila iiwan. Tinaas ng lahat ang baso nila. Noong gabing iyon, nakaupo kami ni Sumin sa balkonahe ng lumang kondo, pinagmamasdan ang Pasig River na umaagos ng dahan-dahan tulad ng dati. Mahinang nagtanong si Sumin, "Kung babalik tayo sa oras, may babaguhin ka ba, Jihon?" Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. "Wala, mahal. Dahil kung hindi tayo tumakas noong araw na yon, hindi sana natin makikita ang bahay natin ngayon." Tumawa siya at sumandal sa balikat ko. Mula sa isang taong nag-aakala na mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa Korea, ngayon, nalaman natin na mas mayaman pala ang Pilipinas. Mahina akong tumawa. Mayaman sa puso, mayaman sa pag-asa, mayaman sa bayanihan. Bago matulog, tiningnan ko ang lumang video sa YouTube. Ang lumang clip na minsan kong pinanood 4 na taon na ang nakalipas. Bakit mas mayaman ang Korea kaysa sa Pilipinas sa lahat ng aspeto? Pinanood ko lang ng 10 segundo at isinara ko na, natawa sa sarili ko. "Ganito ako katanga dati?" Tumawa si Somin. "Pero naging matalino ka naman agad." Niyakap ko siya ng mahigpit at bumulong, "Salamat sa hindi pagsuko sa katigasan ng ulo ko." Hinalikan niya ang pisngi ko. "Salamat sa pagsuko mo sa Pilipinas." Noong gabing iyon, napanaginipan ko ang Pasig River. Nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa isang lumang tulay.
tinitingnan ang 3 lantern na inilutang namin 4 na taon na ang nakalipas na umiikot pa rin doon, parang sinasabi sa akin, maligayang pagdating ulit sa bahay. Ngayon, habang buhay na, nagising ako ng nakangiti at alam kong ito na ang tunay na bahay. Ang bahay na pinili ko, ang bahay na pumili sa akin pabalik. Sa 7 taon, ngayon ang 7 kaarawan ni River. Hindi kami nagdaos ng party sa 5 star na hotel, kundi sa paaralan ng ilog na lumawak na sa Tre Gusali. 500 bata ang umaawit ng happy birthday sa bata, halo-halo ang Tagalog, Korean at Ingles. Nahihiya si River pero nakangiting malapad. Tumayo ako sa tabi ni Sumin, lumuluha ng hindi ko namalayan. 7 taon na ang nakalipas, pumunta ako dito, iniisip na 3 araw lang. Ngayon, 7 taon na ang lumipas, nandito pa rin ako at mananatili ako habang buhay. Ang host ngayon ay ang batang babae, si Faye, na nagtanong sa akin 4 na taon na ang nakalipas kung makakapag-swimming ba siya. Ngayon si Faye ay nakatayo, hawak ang mic, nagsasalita sa matatas na Ingles. Ngayon ang kaarawan ni Kuya River, pero sa totoo lang, kaarawan ito ng lahat sa atin. Dahil si Kuya River ay isinilang mula sa pag-ibig ni Papa Jihoon at Mama Somin, isang pag-ibig na lumampas sa nasyonalidad, wika at takot. At ang pag-ibig na iyon ay nagtayo ng paaralan na ito para sa aming lahat. Nagpalakpakan ng malakas ang lahat ng 500 bata. Pagkatapos ng seremonya, dinala ko si River para tumayo sa tabi ng ilog malapit sa paaralan. Itinuro ko ang Pasig River na dumadaloy sa malayo. Nakikita mo ang ilog na iyon, River? Tumango si River. Opo, Papa. Ang ilog na yan ay dumadaloy mula sa Hilaga, dumaan sa malaking lungsod, sa mga bukid, sa masisikip na komunidad. Pero kahit ano pa ang dumaan dito, patuloy itong dumadaloy at araw-araw tumatanggap ito ng tubig mula sa maliliit na sapa hanggang sa maging isang malaking ilog. Humarap ako sa anak ko. Ang buhay ng tao, parang ilog din, anak. Kung minsan, iniisip natin na maliit lang tayo, pero kung magbubukas tayo ng puso para tumanggap ng kabutihan mula sa iba, isang araw, magiging isang malaking ilog din tayo. Tiningnan ako ni River ng bilog ang mata at nagtanong ng may malinaw na boses, kaya po ba, Papa at Mama ay maliliit na sapa na nagsama-sama? Tumawa ako hanggang sa lumuha at niyakap ang anak ko ng mahigpit. Oo anak, at ikaw ang pinakamagandang ilog na isinilang mula sa 2 sapa na iyon. Noong gabing iyon, nag-usap kami ni Somin sa balkonahe ng aming bagong bahay, isang bahay na kahoy, na itinayo namin mismo sa tabi ng ilog. Mahinang nagtanong si Somin. Kung bumalik tayo sa Seoul noong araw na yon, ano kaya ang magiging buhay natin? Ngumiti ako at sumagot, siguradong mas mayaman tayo, mahal, pero 1,000,000 beses na mas malungkot. Tumawa siya at sumandal sa balikat ko. Ako rin. Mula sa isang taong natatakot na mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa Korea, ngayon, alam ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera sa bank account, kundi sa dami ng beses na ngumiti tayo ng totoo araw-araw. Hinawakan ko ang kamay niya. At dito, ngumingiti tayo araw-araw. Bago matulog, tiningnan ko ang lumang video na kinunan ni Sumin noong unang araw namin sa NAIA. Ang video kung saan nagrereklamo ako tungkol sa traffic, maduming pagkain at lumang airport. Pinindot ko ang play ng 10 segundo at pinindot ang pause. At pagkatapos, binuksan ko ang camera at nag-shoot ng bagong video. Nakatayo ako sa parehong balkonahe. Pero ngayon, kasama ko si Sumin, si River, ang mga magulang ko, at 2 aso, at ang mga bata mula sa paaralan ng ilog na kumakaway sa likod ko. Nagsalita ako ng may pinakamalaking ngiti sa buhay ko. Hello, ako si Jihoon, ang taong minsan nag-aakala na mas mahirap ang Maynila kaysa sa Seoul. Ngayon, 7 taon na ang lumipas, gusto kong sabihin sa inyo na sobrang mali ako. Hindi mahirap ang Maynila. Ito ang pinakamayamang lungsod sa mundo, mayaman sa puso, mayaman sa pag-asa, mayaman sa bayanihan, at kung nagdududa kayo kung pupunta ba kayo sa Pilipinas, sumagot ako para sa buong bansa, tara na. Dito, hindi lang may ngiti, may bahay na naghihintay sa inyo. Pinindot ko ang stop recording at in-upload ang clip sa YouTube. Ang pamagat. Mula sa taong minsang minamaliit ang Pilipinas, sa taong mas mahal ang Pilipinas kaysa sa buhay niya. 7 taon sa Maynila. Ang clip ay na-share sa buong mundo sa loob ng isang gabi. Umabot sa milyon ang views sa loob ng 1 buwan. Pero para sa akin,
Ang pinakamahalaga ay hindi ang views, kundi ang mensahe mula sa isang batang babae sa Tondo na nag-text sa akin sa Facebook. Kuya, ako si Faye. Salamat sa pagtayo mo ng paaralan para sa akin. Ngayon, pangarap kong maging doktor para gumamot ng mga tao, tulad ng treatment na natanggap mo sa Pilipinas. Gagawin ko po yan dahil alam ko na hindi kailanman mahirap ang pangarap. Binasa ko ang mensahe at umiyak at niyakap ko ang pamilya ko ng mahigpit. Ang Pasig River ay dumadaloy sa harap ng bahay namin ng payapa. Pero alam kong dinadala nito ang pag-asa ng isang bata patungo sa malawak na dagat. At isang araw, ang pag-asa na iyon ay babalik sa anyo ng isang doktor na nakangiting malapad at nagsasabing, "Huwag kayong matakot. Dito, hindi namin kailanman tinatalikuran ang isa't isa." Nagmemano ako sa ilog at bumulong. Salamat po sa pagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang malamig na hangin mula sa ilog ay parang sumasagot, maligayang pagdating ulit sa bahay, habang buhay na.